Mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi, dyan sa Usapang Batas sa DZXL News, may maganda po akong balita sa inyo. Kami po ay nominated ng aking co-anchor at partner na si Jenny Pahilanga ng programang Usapang Batas. At pasok na po kami bilang finalist para sa Most Outstanding Digital Radio Broadcasters in the Philippines. Nagaganapin po dyan sa 8 Gawad, La Sallaneta. Dahil dito, kailangan po namin ng inyong tulong at suporta. Kailangan po namin ang inyong mahalagang boto. So, paano po ninyo kami iboboto upang aming maiuwi ang parangal na to? Unang-una, hanapin po ninyo ang aming larawan sa official post ng Gawad La Sallaneta. I-heart po ninyo ang aming boto. Ang bawat heart ay katumbas po ng isang boto. At bilang panghuli, pangatlo, i-share po ninyo at itag ang inyong mga kaibigan. Andi dito po ang link sa ilalim ng aking video. Maraming pong salamat sa inyong pagmamahal. Sama-sama po nating iuwi ang parangal na ito. The lady that you see on TV is not my sister, sabi niya kanina. Medyo, nung tinanong siya nung reporter kanina, ano yun almost last question na yun medyo ilang segundo bago siya nagsalita, pero makikita mo yung lungkot sa muka at sa mata niya nung binitawan niya na the lady that you see on TV is not my sister. Malungkot siya doon. Saka sabi niya, parang hindi na siya, to be exact, parang, hindi na siya yung kapatid ko. Okay, sumagot naman si Senator Amy. Sabi niya, Ading, ako ito. Ading, ako to. Ano bang nakikita mo? Baka may iba kang nakikita. Ading in Ilocano po is nakababatang kapatid. Ading, Pero ako hindi ko gusto. Personally, I do not like the way Amy Marcos na mag-respond dito sa mga declaration ng kanyang kapatid. Bakit may pagkabastos. Kahit ate siya? Medyo hindi siya talaga professional magsasalita si Amy Marcos. And at the same time, sa parte ni Presidente kanina, sabi niya, I do not want to discuss in public the dirty linens of the family. Yun ang sabi niya, family matter yan. Tapos i-discuss mo ito namang Amy, hamon ng hamon sa social media, nangihingi ng ebidensya na addict si PBBM. Ay talagang ako dito, violation na din to ng code of conduct nila dyan sa Senado. Masampahan dapat din ng ethics complaint. But do you think, attorney, kanina dapat ba sinabi talaga din naman ng Pangulo ba o dapat ba nag-react din siya sa kanyang press con sa media na sinabi niya pa yun o sana hindi na lang niya nabanggit? Hindi, I think it's proper on the part of the President na talagang sabihin niya na talagang hindi ikaw yung kapatid ko . Ang ibig sabihin dito sa aking pagkakaintindi is that hindi na siya yung dating Amy Marcos na kasama ko habang lumalaki kami. Mula sa Malacanang hanggang pinalabas kami ng Malacanang sa Hawaii hanggang makabalik kami dito sa Pilipinas at makuha namin uli ang kapangyarihan dito sa pamahalaan ng ating bansa. Ibang-iba na siya, hindi siya yung Amy Marcos na nagbibigay kay Bongbong Marcos ng mga payo kung ano dapat gawin, mga personal na mga bilin sa isang nakakabatang kapatid. Bagkus ang ibig niya sabihin dito, hindi ikaw si Amy kasi yung ate ko hindi ganyan magsalita. Yung ate ko, kahit anong pagkakamali ko, ay pinangangaralan ako ng tama. Hindi ako sinisira, hindi ako pinipintasan, bagkus siya ay nagbibigay ng mga payo para sa ikabubuti ko bilang nakakabatang kapatid. Yun ang interpretation ko. Sabi niya, hindi na ikaw. Hindi na ikaw si Amy Marcos. Hindi yan yung Amy Marcos na ate ko. And even yung mga pinsan at kaibigan, nagsabi. Nagugulat din yung mga kamag-anak niyan dahil hindi yan yung ugaling Amy nung araw. Iba na yan. Na-impluensyahan na yan ng political ambition. Politics niya, attorney. Sinagot naman siya ni Senator Amy Marcos, ano ka ba? Ako pa rin to. Ano bang nakikita mong iba? Hindi na ikaw yan. Kasi sabi nga ni First Lady, laki na nagastos daw sa Botox.
Joke lang. Joke lang. Dahil itong si Yusek Claire Castro ang siyang abala sa pagtatanggol sa ating Pangulo, di ba? Makarinig lang yan ng konting puna, no, laban sa ating Pangulo, ay nakadepensa kagad dyan, no? Parang Jaworski ang papel ni Attorney Claire Castro kay Pangulong Marcos, eh. Yung mga nakakakilala kay Robert Jaworski Sr., best defensive player yan. At yun ang laro ni Yusek Claire Castro ngayon. Kaya para, yun yung interpretasyon lang na ating kayubi. Personal naman niya yun, na interpretasyon, di ba? O kasi attorney, pag ang isang tao kasi merong galit, puot, kahit kapatid mo yan o may pinagsamahan kayo niyan, wala masisira talaga yun, di ba, partner? Hindi, nangingibabaw kay Amy Marcos yung kanyang ambisyon na makapunta pa sa mas mataas na katungkulan. May plano ba as Vice President? Ay, may ambisyon din niya mag-vice. Kaso ang problema sa kanya, ina-ambisyon niya maging vice ni Sara Duterte, pero ngayon lumalabas ang gustong maging Vice President ng Sara Duterte ay si Rodante Marcoleta. Pagkatapos kang gamitin sa isang rally, sirain ng kapatid mo, ang pinauugong na Vice President ni Sara ngayon ay si Marcoleta. Paano yung sakripisyo mo sa grupo? Paano yung ginawa mong panlalait at paninira sa iyong kapatid? Di napunta sa wala. Di ba? Ikaw ang talo. At the end of the day, lahat ng sisi sa'yo, lahat ng talo sa'yo din. Yun lang talaga. Yun ang mahirap dyan. Sana kung nag-stay ka na lang sa Malacanang, diba, papayo-payo ka lang sa kapatid mo, ang sarap ng buhay mo. At saka hindi, it's a personal lang naman na opinion po. Kaming mga kababayan nyo, partner na nagtatrabaho lamang at hindi yan ang pinakaiisip, dumagdag pa kayo Diba sa isipan namin, nasa halip na pagkain na lamang namin, nang iisipin namin 3 beses isang araw, dumagdag pa kayo yung, kasi partner may family may touch of family feud diba? Kaya sana hindi ganun lang nakikita natin with our present ngayon, leaders. Grabe ang paninira nila kay President Bongbong. Alam mo, nung isang araw hanggang kanina may nakita akong post sa Facebook na kung saan si Sandro Marcos ay ikinukumpara ang muka kay Bong Dasa. Talagang talagang pinagtatabi yung retrato ni Bong Dasa tsaka ni ikaw, ni Sandro. Partner, pag katabi mo si Ding Dong Dantes, paano yun, partner? Anong masasabi mo doon? Kapatid ko sa labas. Okay na yun, di ba? Gwapo, partner. Si Sandro, share ko lang yung experience ko, no? Si Sandro malabong maging ni Bong Dasa kasi doon sa picture pinakikita yung, di ba bilugan yung mata ni ni Sandro. Yung nakita kong picture ni Bong Dasa sa social media na pinagtabi sila, bilugan din. Ako may personal experience ako na kasama ko palagi si Bong Dasa. Talaga, when he was still doing business in Makati sa international trading. Bukod sa restaurant, may international trading firm yan at nakasama ko personal yan. Nakakakwentuhan ko yan. At yung mata niyan hindi bilugan. May pagkasingkit pa nga yung mata niyan. So dito pwede kong sabihin na demolition job na naman to laban kay Marcos na sasabihin na anak ni Bong Dasa si Sandro Marcos. Nga, partner, no? Mahirap. Talagang may mga tumatrabaho. May tumatrabaho talaga kay presidente na sirain siya. Kaya talagang wala na sa lugar yung paninira. May partner personalan na. Personalan na, Family matters na po yung pinag-uusapan. Which is hindi naman yan ang kailangan natin, partner. Hindi imbis na tulungan na lang natin yung gobyerno para naman magtuloy-tuloy yung mga programang inumpisan pang ekonomiya imbis na nakapag-umpisa sisirain natin sa gitna back to basic na naman tayo. Paano na lang yung mga kababayan natin naghihirap na hirap at gumiginhawa lang tuwing election campaign. At talagang you cannot please everybody, partner, kasi as if kung ginagawa din naman ng Pangulo, yung kanyang tungkulin bilang Pangulo, nag-report siya ngayon sa bayan tungkol sa flood control anomaly, you cannot please everybody. Talagang may papasok pa rin, partner, ng mga tutuligsa Biruin mo, sinasabi nila, mabagal daw, wala pang napapakulong. Ayan, may pinakulong na.
'Di ba? Ayan, meron ng nilabas na warrant of arrest. So, tapos may sinasabi pa na before Christmas may mga politikong makukulong. So, bakit pa kayo magrarally sa November 30? Ano ang iba pang pakay para magkaroon ng November 30 rally? Na kung saan, kung makikita ng mga foreign investors, ulitin ko na naman, ito ay nakakasira sa imahe ng ating bansa. Ang kawawa yung ordinaryong tao rito. Di ba? Ekonomiya partner. Tapos ang proposal pa ng mga sasali sa November 30 rally, katulad ng Bayan Muna at ng iba pang party list sa organization, ay magkaroon ng transition government. Pag-resignin si President Marcos, pag-resignin si Vice President Sara Duterte. Alam nyo, sa totoo lamang, kung atin pong babasahin ng sa saligang batas, dyan tayo, yan partner. po ay hindi nakasulat sa ilalim ng ating konstitusyon. Kapag nawala ang presidente at vice-presidente, hindi po transition team ang papalit o yung tinatawag nilang magde-designate ka. Si Ramon Ang, ide-designate mo as a caretaker of the government. That is unconstitutional. Everybody who will participate in that kind of illegal move to oust the president and the vice and replace them with a caretaker of the government in the person of Ramon Ang, that will be illegal, unconstitutional, and those who participated in that activity should be held criminally liable. Yun, malinaw yun, partner, attorney. Di pwede yun. Pag ganyan palagi tayong naranasan na natin ng EDSA 1, 1986 Revolution. We had this Freedom Constitution. Naranasan natin ng EDSA 2, the ouster of Joseph Estrada. Ang tanong ko ngayon, may nagbago ba? Sino yung namuno sa EDSA 1? Sino yung namuno sa EDSA 2? Sila din. Bayan Muna and the other party list. Ang tanong ko sa inyo, nakatulong ba kayo sa pagbabago ng ating bansa? Anong tulong ang ginawa nyo noong nagkaroon ng dalawang EDSA 1, EDSA 2? At ngayon may proposal kayo sa November 30. Tanggalin ng mga nasa posisyon mula sa presidente hanggang vice-presidente. Anong buti ang gagawin nito sa inyo? Sa aming mga ordinaryong Pilipino? Wala. Bakit? Dahil ang gusto lang naman ninyo, pumalit lang kayo eh. At kayo naman ang makinabang. Perhaps dun sa mga pondo ng bayan. Di ba? Ba't hindi nyo nalang tulungan ng gobyerno kung kayo po ay may mga magagandang idea, magagandang programa na gusto nyong ipatupad sa ating bansa? Bakit hindi kayo pumunta sa Malacanang? Mr. President, nandito kami upang tulungan ang inyong programa sa na pang-ekonomiya. Kung ito ay papansin ninyo o hindi, ito nilalatag namin yung mga alternatibong solusyon sa kasalukuyang problema ng ating bansa. Iiwanan namin sa iyo ang mga dokumento na to, ang aming pag-aaral. Bahala ka na, Mr. President. Tatalikod na kami. Implement mo yan o hindi, at least kami nakatulong sa iyo. Oo, sinabi namin. Attorney Bueno, law and the law, learn the law.